ito na yung tunog niya, guys. Ayan. Wala na siyang clicking sound o parang lumalagatik. Wala na, guys. Ayan, makikita. Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So, for today's video guys, mag-tune up tayo or mag-adjust tayo ng ating valve clearance, ano? So, kailan nga ba tayo dapat mag-adjust ng ating valve clearance and ano nga ba yung mga symptoms nito kapag malaki yung gap or malaki yung clearance ng ating valve. So, lahat na yan ay sa ating pag-uusapan sa araw na to. Pero bago tayo mag-proceed sa ating video, please consider like and comment and of course subscribe kung bago ka pa lang sa channel na to para mas maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa. Tara! Disclaimer, ako po ay hindi eksperto sa larangan na ito at ang lahat ng itinuturo ko po dito ay nakabase lang po sa aking mga karanasan at personal na pananaliksik. Maraming salamat po. Okay guys, so bago tayo mag-proceed dun sa video natin, so pag-usapan muna natin kailan nga ba talaga tayo kailangang mag-adjust ng ating valve clearance, ano? Particularly dito sa Honda, lalo na dun sa mga mga lumang model niya. Well, ang time ng pag-adjust ng ating valve clearance guys is by the moment na magpalit ka ng yung timing belt, doon ka na mag-adjust mismo nung iyong valve clearance. Yan, doon mismo. And kapag may narinig ka na mga clicking sound, doon kailangan mo mag-adjust ng yung valve clearance. And pag napansin mo na medyo hindi na maganda yung performance ng iyong sasakyan, so kailangan mo na talagang mag-check or mag-adjust ng iyong valve clearance. So tara, ito yung video, sundan mo o sundan natin kung paano tayo mag-adjust ng ating valve clearance, saan yung tamang gap ng valve natin, ano. So tara, sundan yung video. Okay guys, so para sa pag tune up or para sa pag-adjust ng ating valve, so yung mga kailangan natin kalin dito guys, of course itong mga itong airbox natin, yung mga tatamaan ba, kasi kailangan tanggalin natin tong valve cover. So of course tatanggalin natin to para maka-access tayo doon sa valve niya. Okay? What are you doing, Papa? Papa is working. Where? Here, car. In the car? Yeah. What are you doing? The car? It's broken? Yeah, it's broken. Ayan, okay. So, by this point guys, of course, tinatanggal na natin dyan yung mga kailangan nating tanggalin. Of course, yung mga tatamaan. So, isa to sa tatamaan yung ating air filter, yung box ng ating air filter. So, kaya natin tinanggal dyan. And, of course, yung mga bracket na andyan sa likuran, kailangan din natin tanggalin yan guys. And, yung mga wire harness na nakasasagabal po sa pagtanggal ng ating valve cover, yan. So kailangan rin nating alisin yan. And of course yung ating mga ignition coil, yan, isa-isa po nating tinatanggal dyan. And of course yung mga spark plug po, tinanggal ko din dyan kasi may purpose po yan mamaya sa pag TDC natin ng ating mga cylinders, ano. So ayan, so tinatanggal na natin yung mga kailangang mga screw or yung mga nut na kailangang tanggalin. And of course, yung dipstick, kailangan na pong tinanggal dyan. And yung valve cover, so yan, tinatanggal na natin. And yung lumang tawag diyan, yung gasket, yung valve cover gasket. So actually, naputol na po yung valve cover gasket natin dyan. So kailangan natin magpalit ng bago sa point na yan. Okay? Okay po, so ngayon na nabuksan na natin to, kailangan na natin ilagay siya sa top dead center. So, yung cylinder 1, kailangan nating ilagay sa top dead center. Of course, yung firing sequence nito is 1, 3, 4, 2. But of course, mag-start tayo sa cylinder number 1. Ilalagay natin sa top dead center. And sa paglagay sa top dead center guys, meron naman mga markings po ito. I don't know kung makikita nyo, but medyo magulo kasi. Dito, may nakalagay po dyan na up. I don't know kung makikita nyo.
Okay guys, so yung tinutukoy ko na up dyan guys is dyan mismo sa ating camshaft pulley. Kung makikita nyo, meron nakasulat dyan na up. Ayan, so ayan, kumuha na lang ako ng picture yung parang diagram niya kasi pag sa video hindi talaga makikita eh. So, and of course, meron ding dalawang markings yan. Kung makikita nyo, meron TDC mark. Ayan po, is dapat maging balance din po yan left and right. At pat nalagay po natin sa ganyang situation guys, o sa ganyang posisyon, yan po ay naka-TDC na. Yung ating first cylinder. Meron din siyang alignment doon sa loob. Kaso lang, sandali ayaw ko kung makikita. Okay, yung tinutukoy ko naman na alignment sa loob guys is ito yon. Okay? Sa picture kung makikita nyo, ayan, may binulugan ako dyan. So, ginawa ko, nag-capture na lang ako ng picture. Ayan guys, kung makikita nyo, from crankshaft pulley, meron niyang naka-engrave dyan, yung markings na yan. Yung parang nilagari na naka-engrave talaga doon sa ating crankshaft pulley. Dapat naka-align siya dyan sa parang, nakita nyo yan yung parang sight nung barrel. Ayan kung makita. Dyan sa bilog, sa bilog na yan guys. Yan, so dapat yan, naka-align din po yan guys. So pag naka-align na po yan, and doon din sa ating camshaft pulley, pag na-align din po doon natin na ganyan, so yan na po yung top dead center natin. Okay? And of course, para magawa natin ang lahat ng yon, ng alignment na yon, kailangan lang nating ikutin itong ating crankshaft pulley. Okay? Para maitama natin yung lahat ng alignment na yon. Yung sinabi ko kanina, yung sa camshaft pulley dun sa taas na dapat yung up, dapat nasa itaas. So, kailangan lang natin ikutin ito guys, counterclockwise, yung crankshaft pulley. Okay? Para mailagay natin yung lahat ng alignment na yon. Para ma-center or para mailagay natin sa top dead center yung ating cylinder number 1. Okay? Okay, ngayon na nasa TDC na nga yung ating cylinder number 1. So, kailangan nating i-adjust dyan guys. So, meron tayong 4 na kailangan i-adjust dyan. So, kung makikita nyo, meron tayong intake dyan at meron tayong exhaust. So, yung 4 na yan, is yan yung kailangan nating i-adjust. So, para sa exhaust guys, is 0.009 inch yung ginamit ko dyan. And 0.007 para sa intake. Yung iba ginagamit is 0.008 sa intake, 0.10 naman sa exhaust. Pero sa akin, I prefer na gumamit ako ng 0.007 sa intake and 0.009 para sa exhaust. Ayan. So, para sa pag-adjust naman guys, of course, kailangan na natin gumamit dyan ng number 10 na pangpihit and of course, yung flat screwdriver. Ayan. So, kung makikita nyo sa video, ayan, kailangan sa paglagay natin ng ating tawag nito, filler gauge is hindi siya masyadong tawag nito, masyadong ipit and hindi rin siya masyadong maluwag. So, yung tamang-tama lang. And pagkatapos natin ma-adjust yan, of course, hihigpitan na natin. Okay, so pagkatapos ng higpitan yan guys, of course, i-double check nyo. So, double check nyo, ilagay nyo ulit yung filler gauge, tignan nyo kung maluwag ba o mahigpit. So, yan. Okay? Ilagay nyo sa dulo. Okay guys, so yun nga, natapos na natin i-adjust yung ating cylinder number 1. So proceed tayo sa cylinder number 3. Kasi nga, yung firing sequence nito is 1, 3, 4, 2. So next step natin is doon tayo sa cylinder number 3. So yung ginawa ko dyan guys, para matidisi natin yung ating cylinder number 3, yung ginawa ko dyan guys is naglagay ako ng stick dyan sa butas kasi tinanggal ko po yung mga spark plug natin dyan. And of course, inikot ko yung crankshaft. Okay, doon sa ilalim. And of course, habang inikot po natin yan, titignan po natin yung stick na nilagay natin habang pataas ng pataas. Okay? Kung makikita nyo, ayan, tumataas po dyan. And hanggang po sa umabot po sa pinakadulo yung piston natin. Also, yung pinaka-top dead center na. Okay, so habang inikot nyo, tignan nyo, pag tumigil na po siya sa pagtaas, and unti-unti na siyang bababa, okay, tumigil na kayo doon, ibalik nyo po yung pag-ikot hanggang po ma-timing nyo po doon sa pinaka-dulo yung pinaka-top portion na aabutin ng ating piston. Okay? So, para maging sigurado kayo, balik tayo doon kanina, doon sa ating camshaft pulley. For you to be sure, yung up dyan kanina, kung makikita nyo, iikot lang po siya ng 90 degrees. Ayan. So, yan na po yung ating TDC ng ating cylinder number 3.
pag nag-proceed po kayo doon sa cylinder number 4 mamaya, ganun din po yung gagawin ninyo. Maglagay kayo ng stick, iikutin nyo, at hanggang sa pataas na pataas yung stick and hanggang umabot doon sa pinakadulo ng ating piston. And para sigurado kayo, check nyo yung camshaft pulley. Of course, from cylinder number 3, iikot lang siya ng 90 degrees. Ayan, 90 degrees. So, yun na yung TDC ng ating cylinder number 4. And of course, pag proceed kayo hanggang sa cylinder number 2, tuloy-tuloy lang po yan. Okay? Ayan, okay guys. So, natapos ko na yung pag-tune up. Yung problema, hindi ko alam guys na nalobat pala yung phone. So, sandali, halos, patay. Halos hindi ko nakunan lahat. Yung pag-tune up, yung pag-adjust ng valve, halos hindi ko nakunan. Hindi ko kasi alam na low-bat na pala yung phone guys. So, but at least ito, kanina naka-video ako nung hindi pa na tune up yung engine natin. Yung tunog guys, talagang sobrang pinagkaiba, napakalaki nung pinagkaiba. Ayan, ito na yung tunog niya guys. Ayan. Wala na siyang clicking sound o parang lumalagatik. Wala na guys. Ayan, so ayan guys, narinig nyo, diba? So sobrang pinong-pino na nung andar ng makina natin. So, again, maraming salamat sa panonood and I hope na may natutunan kayo na ipakita. But at least guys, nakita nyo kung gaano kalaki yung pinagkaiba nung before hanggang sa na-tune up natin yung sasakyan. So,